10 taon akong naging alila sa sarili kong pamamahay. Habang pinupunasan ko ang dumi sa iyong sapatos, binibilihan mo na pala ng diamante ang babae mo. Tinawag mo akong basahan na walang silbi, Renzo. Pero nakalimutan mong ako ang nagbuo sa iyong pagkatao. Ngayon, panoorin mo akong bumangon mula sa putik na itinapon mo sa akin. Sino ang tunay na hari kung wala na ang reynang nagbigay sa kanya ng korona? Hindi mo ba nakikita ang mga kamay niya, Bella? Parang papel de liha sa gaspang. Minsan, kinikilabutan ako kapag hinahawakan niya ang braso ko. Nakakasuka ang amoy ng bawang at mantika na palaging nakadikit sa balat niya. Ang boses ni Renzo ay malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan at tila isang matalim na balaraw na bumaon sa aking dibdib. Nakatayo ako sa labas ng aming silid, bit-bit ang isang maliit na supot na naglalaman ng mamahaling hand cream. 3 buwan kong pinag-ipunan ang maliit na tubong iyon. Tinitiis ang gutom sa tanghalian para lamang mabili ang pinakamagandang tatak na nakita ko sa mall. Gusto ko lang namang lumambot ang aking mga palad. Para sa ating ika-10 anibersaryo, Renzo, gusto ko lang na hindi ka na muling magreklamo na magaslaw ang haplos ko sa iyong balat. Dahan-dahang nang hina ang aking mga tuhod. Napasandal ako sa dingding na may mga bakas ng lumang pintura. Ang dingding na ako mismo ang nagpinta para makatipid kami noong bagong kasal pa lamang tayo. Ang hand cream na pinaghirapan ko ay dulas na nadulas mula sa aking nanginginig na mga daliri. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay ng tumama sa sahig, ngunit sa loob ng aking pandinig, tila ito ay isang malaking pagsabog na nagpaguho sa buong mundo ko. Tiningnan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hallway. Ang mga kamay na ito. Ang mga kamay na naglaban ng libo-libo mong polo shirt para magmukha kang kagalang-galang sa mga kliyente mo. Ang mga kamay na nagkaroon ng mga paltos at sugat mula sa pagluluto ng kakanin tuwing madaling araw para may pandagdag tayo sa pambayad ng kuryente. Ang bawat kalyo ay medalya ng aking pagsasakripisyo, ngunit sa paningin mo pala, ang mga ito ay mga marka ng kadumihan at kapangitan. Hayaan mo na ang babaeng yan, Hon. Narinig kong sumagot ang isang boses babae na parang huni ng ahas. Si Bella. Tutal, tapos na ang silbi niya sa'yo. At saka, hindi ba't sinabi na rin ni Mommy Aurora na siya na mismo ang magpapaalis sa basahang yan? Tila huminto ang tibok ng aking puso. Si Mommy Aurora. Ang biyanan kong bawat linggo ay ipinagluluto ko ng paborito niyang sinigang. Ang babaeng pinagsisilbihan ko na parang tunay na ina dahil ang sabi mo ay kailangan nating maging mapagkumbaba. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Itinulak ko ang pinto nang walang babala. Ang bumungad sa akin ay ang aking asawa, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan na nakayakap sa isang babaeng balot ng mamahaling sutla at amoy ng pabangong Pranses. Ang silid na ito, na saksi sa ating mga pangarap noong tayo ay wala pa, ay amoy pagtataksil na ngayon. Liza? Tawag ni Renzo, ngunit walang gulat sa kanyang mga mata. Sa halip ang nakita ko ay inis at pagkayamot. Kanina ka pa ba riyan? Mabuti na rin at narinig mo. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa ng matagal. Bakit, Renzo? Ang tanging salitang lumabas sa aking tuyot na lalamunan. 10 taon. 10 taon akong naging anino mo. Lahat ng hirap. Tinalikuran ko ang pamilya ko. Tinalikuran ko ang lahat para sa'yo. Bakit mo ito ginagawa? Dahil nakakasakal ka na. Sigaw niya ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng kwarto. Ang pagmumukha mo, ang pagiging martir mo, paalala lang yan ng panahon na mahirap pa ako. Ngayong nasa itaas na ako, kailangan ko ng babaeng marunong magdala ng sarili, hindi yung amoy kusina sa bawat paghalik ko. Bago pa ako makasagot, pumasok si Doña Aurora sa silid. May hawak siyang isang sobre at ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Liza, huwag ka nang mag-eskandalo. Pirmahan mo na ang annulment papers na ito. Huwag mo nang hintayin na
Kaladkarin ka namin palabas. Maging pasasalamat mo na lang ito sa lahat ng pagkain na ibinigay namin sa iyo sa loob ng 10 taon. Napatawa ako ng mapait, isang tawang humahantong sa hikbi. Pasasalamat? Ang perang ginamit ninyo sa pagsisimula ng negosyong ito, ang perang akala ninyo ay galing sa bank loan. Galing iyon sa mga alahas na lihim kong ibinenta, mga alahas na pamana pa ng aking yumaong ina. Ngunit hindi ko yun masabi. Ang aking lalamunan ay parang sinasakal ng libu-libong tinik. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ko ang mahinang ubo mula sa kabilang kwarto. Si Angel, ang aming 6 na taong gulang na anak. Ang ubo niya ay tuyo at tila hirap na hirap siyang kumuha ng hangin. Inatake na naman siya ng kanyang hika. Renzo, si Angel, ang gamot niya, kailangan nating dalhin siya sa ospital. Pagmamakaawa ko, kinalimutan muna ang sakit ng aking kalooban. Ngunit tiningnan lamang niya ako nang may pandidiri. Wala akong pakialam. Dalhin mo ang batang yan at umalis na kayo rito. Hindi ko kailangan ng anak na sakitin at palaging nagdadala ng malas sa bahay na ito. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Ang tunog ng mga patak sa bubong, nayari sa luma, at kinakalawang na lata ay tila malalakas na hampas sa aking pagkatao. Kinuha ko si Angel mula sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay mainit at nanginginig. Binalot ko siya ng aking tanging jacket, ang jacket na kupas na ang kulay. Sa huling pagkakataon, lumingon ako kay Renzo. Nakatayo siya sa tabi ni Bella, tila mga hari at reyna sa isang kastilyong itinayo sa ibabaw ng aking mga luha. Ang pintong dati ay bukas para sa akin ay padabog na isinara ni Renzo, na nag-iwan sa amin ni Angel sa gitna ng madilim at basang gabi. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang mga kamay na nagbuo sa kanya ang siya ring mga kamay na hinahayaan niyang manginig sa ginaw ngayon? Habang yakap ko si Angel sa gitna ng bumubuhos na langit, isang pangako ang namuo sa aking isipan kasabay ng bawat patak ng ulan. Renzo, Aurora, tinapon ninyo ang basahang ito sa putikan. Ngunit hindi ninyo alam na ang basahang ito ang nagtatago sa gintong hinding-hindi ninyo maaabot. Pagsisihan ninyo ang gabing ito. Malamig, sobrang lamig. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat hininga ni Angel na sumasabay sa yak ng langit. Nakauna ng kanyang maliit na ulo sa aking balikat. Ang kanyang katawan ay tila isang uling na nagbabaga sa lagnat. Naglakad ako sa gilid ng kalsada. Ang aking mga tsinelas ay matagal nang napunit at naiwan sa putikan. Kaya't ang aking mga talampakan ay direktang humahalik sa magaspang at malamig na semento. Amoy basang alikabok at usok ang paligid. Isang amoy na sumasakal sa aking pag-asa. Huminto ako sa tapat ng isang ATM machine. Umaasang kahit paano ay may naiwan pang ilang daang piso sa aking ipon. Nanginginig ang aking mga daliri habang isinusubo ang card sa makina. Ngunit ang bumungad sa screen ay ang mga salitang nagpaguho sa huli kong sandigan. Account blocked. Please contact your branch. Napasandal ako sa malamig na salamin ng booth. Hayop ka, Renzo. Alam mong dito ko kinukuha ang pambili ng gatas at gamot ni Angel. Ngunit pati ito ay ipinakansela mo na. Ninakaw mo na ang 10 taon ko. Pati ba naman ang kaligtasan ng anak natin ay pagkakaitan mo? Kinuha ko ang aking lumang cellphone. Ang screen nito ay may malaking lamat. Tinawagan ko si Marites, ang kumari kong palaging nangungutang sa akin nung may pera pa kami ni Renzo. Ang babaeng ilang beses kong binigyan ng bigas nang mawala ng trabaho ang kanyang asawa. Hello, Marites? Si Liza ito. Parang awa mo na, kahit pambili lang ng nebulizer para kay Angel.
Isusugod ko siya sa ospital. Wala akong kahit 5. Naku, Liza. Putol niya sa aking pagsasalita. Ang kanyang boses ay tila nagmamadali at puno ng pag-iwas. Balita namin ay pinalayas ka na riyan. Pasensya na ha. Baka magalit si Renzo kapag nalaman niyang tinutulungan ka namin. Ayaw naming madamay sa gulo ninyo. Sige na, marami pa akong ginagawa. Tuot, tuot, tuot. Ang tunog ng naputol na linya ay tila isang huling hatol sa aking pagkatao. Dito ko naramdaman ang tunay na amoy ng kahirapan. Hindi ito amoy ng pawis o basura, kundi amoy ng pagkalimot ng mga taong tinulungan mo noong ikaw ay nasa itaas pa. Napaupo ako sa tapat ng isang saradong botika, niyakap ko ng mahigpit si Angel. Ginamit ko ang aking katawan bilang panangga sa humahampas na hangin at ulan. Hinubad ko ang aking basang jacket at iniwan ang aking manipis na sando para lang mabalot siya ng tuyo-tuyong bahagi ng tela. Mama, hirap, hinga. Mahinang bulong ni Angel. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit na. Shh! Andito si Mama, anak. Hindi kita pababayaan. Lalaban tayo, ha? Lalaban tayo. Sabi ko, habang ang aking mga luha ay humahalo sa ulan na dumadaloy sa aking pisngi. Sa gitna ng aking pagkakalugmok, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng aking lihim na bulsa sa ilalim ng aking damit. Dinukot ko ito. Isang kwintas na may pendant na ginto. Isang emblem ng isang agila na nakapatong sa isang korona. Ang emblem ng pamilya Vergara. Ito ang tanging bagay na hindi ko naisuko. Ang tanging alaala ng buhay na tinalikuran ko para sa isang lalaking ang tanging alam gawin ay manira. Tumingala ako sa langit, hinayaan kong hugasan ng ulan ng aking mukha. 10 taon akong nagbulag-bulagan sa ngalan ng pag-ibig. Akala ko, ang pagiging martir ay sapat na para ituring akong tao. Pero nagkamali ako. Sa mundong ito, kapag hinayaan mong maging basahan ka, ang tanging gagawin nila ay itapak ka sa putikan. Napansin ko ang isang anino sa kabilang panig ng kalsada. Isang lalaking nakaitim na coat, nakatayo sa ilalim ng isang itim na payong. Hindi siya gumagalaw, tila isang rebultong nagmamasid sa aking bawat galaw. Kanina ko pa siya nararamdaman, simula pa noong lumabas ako ng bahay ni Renzo. Sino siya? Isa ba siya sa mga tauhan ni Renzo na gustong siguraduhin na mamatay kami sa gutom? Biglang bumasag sa katahimikan ng gabi ang isang malakas na ugong ng makina. Isang marangyang itim na sasakyan, isang kotseng tila hindi nababagay sa madilim at maruming eskinita na kinalalagyan ko ang huminto sa aking tapat. Ang silaw ng kanyang mga headlamp ay tila tumitagos sa aking kaluluwa na nagpilit sa akin na ipikit ang aking mga mata at protektahan ang paningin ni Angel. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang matandang lalaki ang bumaba, hawak ang isang tungkod na may ulong ginto. Ang kanyang bawat hakbang sa basang semento ay may dalang awtoridad na tila nagpapatigil sa pagpatak ng ulan. Sa likod niya, ang lalaking nakaitim na sumusunod sa akin ay mabilis na lumapit at pinayungan siya. Tumingala ako. Ang mukhang nakita ko ay ang mukhang pilit kong kinalimutan sa loob ng isang dekada. Ang mukhang nagbabala sa akin na ang lalaking pinili ko ay sisirain ang buhay ko. Liza. Ang kanyang boses ay malalim, garalgal ng katandaan, ngunit puno ng kapangyarihan na tila yayanig sa buong lungsod. Sapat na ba ang 10 taon ng paghihirap para maniwala kang nagkamali ka? Nanginig ang aking labi. Papa. Ang loob ng sasakyan ay amoy mamahaling katad at sariwang amoy ng pine. Isang mundong kay layo sa malansang amoy ng ulan at basurang iniwan ko sa labas. Ramdam ko ang malambot na upholstery sa aking likod, ngunit tila nahihiya ang aking maruming katawan na dumikit sa ganoong karangyaan. Si Angel ay agad na binalot ng isang tuyo at makapal na kumot ng isa sa mga tauhan ni Papa. Ang kanyang panginginig
ay unti-unting humupa, napalitan ng mahimbing na tulog na dulot ng pagod at lagnat. Tahimik ang biyahe. Tanging ang mahinang ugong ng makina at ang banayad na pag-ugoy ng sasakyan ang maririnig. Nakatingin lamang si Papa sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. Alam ko ang katahimikang iyon. Iyon ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Papa, patawad po. Bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Nagmatigas ako. Akala ko kaya ko. Dahan-dahang lumingon sa akin si Papa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng galit noong huli kaming magkita, 10 taon na ang nakalilipas, ay basag na ngayon sa awa. Kinuha niya ang aking kanang kamay. Hinaplos niya ang aking mga daliri, ang mga kalyo, ang mga peklat mula sa paso ng mantika, at ang mga biyak sa balat dahil sa matapang na sabon panlaba. Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo, Liza. Garalgal ang kanyang boses. Ang aking kaisa-isang prinsesa, naging alila sa isang lalaking wala namang kwenta. Ang mga kamay na ito, dapat ay humahawak ng pluma at mga kontrata, hindi nagkukuskos ng sahig ng ibang tao. Hindi ako nakasagot. Napayuko na lamang ako habang ang aking mga luha ay pumapatak sa kanyang mamahaling suit. Sa sandaling iyon, ang aking pride na itinaguyod ko sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang matinding pagnanais na bumawi. Dinala kami sa pinaka-eksklusibong ospital sa lungsod. Sa isang iglap, tila naglaho ang lahat ng aking alalahanin. Hindi ko na kailangang magmakaawa sa nurse. Hindi ko na kailangang mag-alala kung may pambayad ba ako sa nebulizer. 10 doktor ang nag-asikaso kay Angel sa loob ng isang pribadong suite na mas malaki pa sa dating bahay namin ni Renzo. Nang masiguro kong ligtas na ang aking anak, dinala ako ni Papa sa aming mansyon. Ang mansyong tinalikuran ko dahil sa maling akala na ang pag-ibig ay sapat na para mabuhay. Pagpasok ko sa pinto, ang init ng malalaking chandelier at ang bango ng mga sariwang bulaklak sa florera ay tila yumayakap sa akin. Pinapunta ako ni Papa sa aking dating silid. Lahat ay naroon pa rin. Tila hindi lumipas ang panahon. Ang aking kama na may malambot na silk na kumot, ang aking malaking salamin, at ang aking mga gamit. Pumasok ako sa banyo at binuksan ang shower. Hinayaan ko ang mainit na tubig na dumaloy sa aking katawan. Pinanood ko ang dumi, ang putik ng lansangan, at ang pait ng nakaraang 10 taon na humalo sa tubig at umagos pababa sa drainage. Paglabas ko, isang puting silk na robe ang naghihintay sa akin. Isinuot ko ito at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang lambot sa aking balat sa halip na gaspang ng duster na binili ko sa ukay-ukay. Liza, tawag ni Papa mula sa pinto. Handa ka na bang bumalik sa tunay mong trono? Humarap ako sa kanya. Ang aking buhok ay maayos na. Ang aking mukha ay malinis. At bagaman, may bakas pa rin ng pagod sa aking mga mata, may isang bagong ningning doon, ang ningning ng paghihiganti. Gusto ko pong sunugin ang lahat ng gamit na dala ko mula sa bahay na yon, Papa. Sabi ko nang may malamig na determinasyon. Ayaw ko nang makakita ng kahit anong magpapaalala sa akin kay Renzo. At ang kumpanya na itinayo, gamit ang aking dugo at pawis, gusto ko itong makuha. Gusto ko siyang makitang gumagapang sa putik kung saan niya ako iniwan. Ngumiti si Papa, isang ngiting puno ng panganib. Iyan ang aking anak. Bukas na bukas din, ipapakilala kita sa board ng Vergara Group bilang bagong Chief Operating Officer. Ngunit kailangan mo ng bagong pangalan, Liza. Isang pangalang hinding-hindi makikilala ni Renzo hanggang sa huli na ang lahat. Tumango ako. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nakita ko ang kidlat na gumuguhit sa langit. Naalala ko ang mukha ni Renzo at Bella habang nagtatawanan sa loob ng kwarto.
Naalala ko ang pagtulak sa akin ni Renzo sa ulan. Hayaan mo silang magsaya sa ngayon, Papa. Bulong ko, dahil hindi nila alam, ang bagyong kinatatakutan nila ay nagsisimula palang mamuo sa loob ng mansyong ito. Bago ako matulog, may isang envelope na iniwan ng sekretary ni Papa sa aking lamesa. Binuksan ko ito. Laman nito ang mga litrato ni Renzo at Bella na masayang nagdiriwang sa isang restaurant kanina lamang habang ako ay nasa kalsada. Ngunit may isang litrato na nakakuha ng aking atensyon. Isang litrato ni Doña Aurora na may kausap na isang lalaking nakatalikod sa isang lugar na hindi pamilyar sa akin. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila may itinatagong sikreto ang biyenan ko na higit pa sa pagtataksil ng kanyang anak? Sino ang babaeng yan? Bakit tila ang bawat hakbang niya ay nagpapatahimik sa buong paligid? Ang mga bulong na yon ay tila musika sa aking pandinig habang naglalakad ako sa gitna ng marangyang lobby ng Vergara Tower. 3 araw na ang nakalipas mula nang iwanan ko ang putika ng aking nakaraan. Sa loob ng 3 araw na yon, binura ko ang bawat bakas ng pagiging alila sa aking katawan. Ang aking buhok, na dati ay palaging nakapusod at amoy usok ng kusina, ay maayos na ngayong nakalaylay, makintab at amoy, mamahaling bulaklak ng lavender. Ang aking mga kuko na dati ay may mga itim na dumi mula sa paglilinis ng bahay ay malinis na at may kulay ng duguang rosas. Isinuot ko ang isang puting power suit na sadyang tinahi para sa akin. Isang kasuotang nagbibigay sa akin ng tindig na tila isang reynang handang sumakop ng isang kaharian. Habang tinitingnan ko ang aking refleksyon sa malaking salamin ng elevator, tila bumabalik sa aking gunita ang gabi kung kailan ako itinaboy ni Renzo. Naalala ko ang kanyang mga salita tungkol sa aking mga kamay na parang papel de liha. Ngayon, hinaplos ko ang aking balat, malambot, makinis at amoy tagumpay. Ang tanging matigas na lang sa akin ay ang aking puso. Pumasok ako sa aking bagong opisina sa pinakataas na palapag. Sa aking lamesa ay nakalatag ang mga financial records ng kumpanya ni Renzo, ang R Solutions. Napangiti ako ng mapait. Ang kumpanyang ito na dati ay ipinagmamalaki niya ay nakatayo lamang pala sa isang marupok na pundasyon ng mga utang at maling pamamalakad. Akala niya ay sapat na ang kanyang gilas, ngunit nakalimutan niyang ako ang utak sa likod ng kanyang mga unang tagumpay. Ako ang nag-aayos ng kanyang mga schedule. Ako ang gumagawa ng kanyang mga presentasyon habang siya ay natutulog. At ako ang nagtitipid sa bawat sentimo para may maipuhunan siya. Ma'am Liza, narito na po ang listahan ng mga kalahok para sa bidding ng New City Development Project. Wika ng aking sekretarya na si Sophie. Nakalista po rito ang kumpanya ni Mr. Renzo de la Vega. Kinuha ko ang folder. Ang proyektong ito ang huling barahan ni Renzo. Kapag hindi niya ito nakuha, tuluyan ng guguho ang kanyang kumpanya. At iyon ang plano ko, ang panoorin siyang mawalan ng hininga habang unti-unti kong kinukuha ang lahat ng hangin sa paligid niya. Ihanda ang sasakyan, utos ko. Gusto kong makita ang mukha ng ating mga kalaban sa pre-bidding conference sa hotel. Pagdating namin sa hotel, ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Ngunit may isang pares ng mga mata na hinding-hindi ko makakalimutan. Doon, sa gilid ng buffet table, nakatayo si Renzo kasama si Bella. Nakasuot si Renzo ng kanyang pinakamagandang barong, tila kampanteng-kampante sa kanyang panalo. Si Bella naman ay nakasabit sa kanyang braso, nakasuot ng isang pulang damit na masyadong maikli para sa ganoong okasyon. Pilit na nagpapakitang gilas sa mga negosyante. Naglakad ako palapit sa kanila, ngunit hindi ako tumitingin ng diretsyo. Gusto kong maramdaman nila ang aking presensya bago nila makita ang aking muka. Ang amoy ng aking mamahaling pabango ay dumaan sa harap ni Renzo.
na nagpapatigil sa kanyang pakikipag-usap. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang pagkunot ng kanyang noo. Tila may naalalang pamilyar na bango ngunit hindi niya matukoy kung saan. "Excuse me," wika ko sa isang boses na malalim at puno ng awtoridad, malayo sa boses ng babaeng nagmamakaawa sa kanya sa ulan. Lumingon si Renzo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ngunit walang bakas ng pagkakilala. Paano nga ba niya makikilala ang babaeng tinawag niyang basahan sa isang babaeng tila nagmamay-ari ng buong hotel? Ang aking disguise ay hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa aura ng kapangyarihan na bumabalot sa akin ngayon. Good morning, madam," bati ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagnanais na makakuha ng atensyon. "Ako si Renzo de la Vega ng R Solutions. Maaari ko bang malaman kung sino ang magandang ginang nakaharap ko?" Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila sinusuri ang isang pirasong basura sa kalsada. Nakita ko ang bahagyang pagkahiya sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko akalaing makikita ko sa isang lalaking kasing yabang niya. "Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ko, Mr. De La Vega." Sagot ko sa wikang Tagalog na may halong diin. "Ang kailangan mong malaman ay kung bakit ka narito. Dahil sa pagtatapos ng araw na ito, ang kumpanya mo ay magiging isang maingay na alaala na lamang." Bago pa siya makasagot, tinalikuran ko na siya. Nararamdaman ko ang kanyang titig sa aking likuran, ang kanyang pagkalito, at ang unti-unting pag-usbong ng kaba sa kanyang dibdib. Pumasok ako sa conference room at naupo sa pinakaunang hilera, ang upuang nakalaan para sa kinatawan ng Vergara Group. Nagsimula ang presentasyon at nakita ko si Renzo na pawis habang ipinapakita ang kanyang mga plano. Ngunit bawat datos na ibinibigay niya ay agad kong binabara ng mga tanong na tanging ang isang taong nakakaalam ng sikreto ng kanyang kumpanya ang makakagawa. "Mr. De La Vega, paano mo masisigurong matatapos ang proyekto kung ang iyong cash flow ay nakadepende sa mga utang na hindi pa nababayaran?" Tanong ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Namutla si Renzo. Tumingin siya sa akin. Pilit na inaaninag ang aking mukha sa ilalim ng aking malaking sunglasses. Sa sandaling iyon, nakita ko ang unang lamat sa kanyang maskara ng katapangan. Pagkatapos ng pulong, habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, hinarang ako ni Renzo sa parking lot. Mag-isa lang siya. Mukhang iniwan muna si Bella sa loob. "Sino ka ba talaga?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kuryosidad. "Bakit tila kilalang kilala mo ang kumpanya ko? At bakit? Bakit ang boses mo ay tila multong bumabalot sa akin?" Dahan-dahan kong ibinaba ang aking sunglasses. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Nakita ko ang dahan-dahang pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pagkalito, patungo sa gulat, at huli ay sa isang matinding takot na tila nakakita siya ng isang patay na muling nabuhay. "Leliza?" Bulong niya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi maaari. Imposible." "Sabi ko sa'yo, Renzo," wika ko habang sumasara ang pinto ng aking sasakyan. "Pagsisihan mo ang gabing iniwan mo ako sa ulan. Dahil ngayon, ako na ang bagyong lulunod sa'yo." Habang umaandar ang sasakyan, nakita ko sa side mirror si Renzo na nakatayo lang doon, tulala at hindi makagalaw. Ngunit ang katuwaan ko ay panandalian lamang nang tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. "Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas? Liza, kumusta na ang anak mong si Angel? Sigurado ka bang ligtas siya sa loob ng ospital na yan?" Naramdaman ko ang biglang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang aking tagumpay ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Hindi si Renzo ang nagpadala nito. Sino ang kalaban na masigit pa
sa asawang nagtaksil sa akin. Huwag mong subukan ang isang inang wala ng takot mawalan dahil baka malimutan ko ang aking dangal para lamang protektahan ang aking anak. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na lumabas sa aking mga labi habang nakatingin ako sa screen ng aking cellphone. Ang bawat letra ng mensaheng iyon ay parang isang patak ng asido na sumusunog sa aking kalmado at matikas na anyo. Ang aking power suit na kanina lamang ay simbolo ng aking tagumpay ay tila naging isang mabigat na baluti na sumasakal sa aking paghinga. Manong, sa ospital! Bilisan mo! Sigaw ko sa driver. Ang aking boses ay nanginginig na sa takot na baka huli na ang lahat. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang amoy ng mamahaling pabango sa loob ng kotse ay biglang naging nakakasuka. Tila amoy ng kamatayan na nagbabadya. Naalala ko ang bawat sakripisyo ko para kay Angel. Ang mga gabing hindi ako natutulog para lang masiguro na hindi siya hihingalin. Ang bawat sentimong itinabi ko para sa kanyang operasyon. Kung may mangyayaring masama sa kanya, isinusumpa ko. Hinding-hindi ako magtitira ng kahit anong bakas ng mga taong nasa likod nito. Pagdating sa ospital, halos liparin ko ang hallway patungo sa suite ni Angel. Ang tunog ng aking mga high heels sa makintab na sahig ay tila mabilis na tibok ng isang pusong naghihingalo. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Angel na mahimbing na natutulog habang ang dalawang gwardiyang itinalaga ni Papa ay nakatayo sa labas. May pumasok ba rito? Tanong ko. Ang aking hininga ay putol-putol. Wala po, Ma'am Liza, pero may isang nurse na nag-iwan ng bulaklak kanina lang. Sagot ng isa sa kanila. Lumingon ako sa lamesa sa tabi ng kama ni Angel. Isang florera ng mga puting bulaklak ang naroon. Mga bulaklak na kung tawagin ay patay na kuko. Isang simbolo ng babala. May isang maliit na card na nakasabit. Ang ganda ng anak mo, Liza. Sayang naman kung mawawalan siya ng hininga dahil sa ambisyon ng kanyang ina. Nanginig ang aking buong katawan. Hindi ito gawa ni Renzo. Masyado siyang duwag para sa ganitong klase ng laro. Ang sulat kamay na ito, pamilyar sa akin. Ito ang matulis at mapang-aping estilo ng pagsulat ni Doña Aurora. Hindi na ako nag-atubili. Tinawagan ko si Sofia. Ilabas ang opisyal na desisyon ng bidding. Ngayon na, siguraduhin mong malalaman ng buong industriya na ang R Solutions ay blacklisted na sa lahat ng proyekto ng Vergara Group. At Sofia, i-freeze mo ang lahat ng accounts na nakapangalan kay Aurora de la Vega na kinuha mula sa ating mga subsidiary. Pagkaraan ng isang oras, habang binabantayan ko ang paghinga ni Angel, narinig ko ang kaguluhan sa labas ng kwarto. Isang boses na puno ng galit at pangungutya ang umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway ng ospital. Nasaan ang ahas na yan? Nasaan si Liza? Sigaw ni Doña Aurora. Binuksan ko ang pinto nang may dahan-dahang paggalaw, tila isang tigre na handang sumakmal. Naroon siya, ang aking dating biyenan, nakasuot ng kanyang mamahaling alahas na alam kong galing sa pera ng aking pamilya na lihim niyang kinukupit sa loob ng 10 taon. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang reyna, kundi isang matandang desperada. Liza, anong karapatan mong hadlangan ang mga proyekto ng anak ko? At bakit hindi ko magamit ang aking mga card? Magnanakaw ka! Sigaw niya akmang sasampalin ako. Ngunit bago pa dumapo ang kanyang kamay sa aking pisngi, nahawakan ko na ang kanyang pulso ng napakahigpit. Tinitigan ko siya ng mataman. Isang tinging puno ng puot at lamig. Huwag na huwag mong itataas ang kamay mo sa akin, Aurora. Ang aking boses ay pabulong ngunit tila isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Tapos na ang panahon na ako ang tagaluto ng sinigang mo at tagahugas ng dumi mo. Ang bawat sentimong nasa bulsa mo ay pag-aari ko. Ang bahay na tinitirhan ninyo ay nakapangalan sa kumpanya ko. Sa isang pitik ko lang,
Magiging pulubi kayo ng anak mo. Namutla siya. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Hindi mo magagawa iyon. Si Renzo, mahal ka niya. Mahal? Napatawa ako ng bahagya. Isang tawang walang kagalakan. Ipinagpalit niya ako sa isang basurang gaya ni Bella dahil lang sa kalyo ng aking mga kamay. At ikaw? Ikaw ang nag-udyok sa kanya. Ngayon, panoorin ninyo kung paano ko kukunin ang bawat hibla ng yaman na akala ninyo ay sa inyo. Binitawan ko ang kanyang kamay nang may pandidiri. Umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga pulis para sa pananakot mo sa anak ko. At tandaan mo ito, Aurora, ang mga bulaklak na ipinadala mo, itatabi ko yan para sa libing ng dangal ninyong dalawa. Tumalikod siya na tila isang basang sisiw. Ang kanyang yabang ay natunaw sa harap ng katotohanang ang babaeng itinuring niyang alila ay siya palang may-ari ng kanyang hininga. Pag-alis niya, muli akong naupo sa tabi ni Angel. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay, ang kamay na malambot at walang kalyo. Isang pangako ang muling namuo sa aking puso. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng lahat ng nawala sa amin. Ngunit habang tinitingnan ko ang labas ng bintana, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan sa parking lot. Ang sasakyan ni Renzo, ngunit hindi siya ang bumaba. Si Bella iyon at may kausap siyang isang lalaki na may hawak na isang itim na bag. Ang lalaking nakita ko sa litrato na kausap ni Doña Aurora kanina. May mas malalim pang sabwatan sa likod ng pagtataksil na ito at ang mitya ng pagsabog ay nasa kamay na ng mga taong akala ko ay talo ko na. Huwag kang mainip, Lucas. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang huling piraso ng yaman ni Renzo at ang titulo ng lupang ipinangalan niya sa akin, iiwan ko na ang lalaking yon. Isang malaking tanga si Renzo. Akala niya ay sa kanya ang batang dinadala ko. Ang boses ni Bella ay tila kislap ng isang patalim sa gitna ng dilim. Matalas, malamig, at handang pumatay. Nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan, nakatago sa likod ng makapal at itim na salamin ng bintana. Mula rito sa parking lot ng ospital, kitang-kita ko ang bawat galaw nila. Ang lalaking tinawag niyang Lucas ay dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Bella. Isang haplos na puno ng pag-aari bago iniabot ang itim na bag na puno ng pera. Ang perang iyon, alam ko kung saan galing. Iyon ang huling pondo ng R Solutions na dapat ay pambayad sa sweldo ng mga empleyadong tapat na naglingkod kay Renzo. Naramdaman ko ang pait sa aking lalamunan, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa matinding panghihinayang para sa lalaking minahal ko sa loob ng 10 taon. Renzo, ipinagpalit mo ang isang babaeng handang mamatay para sa'yo sa isang babaeng hinihintay lang ang iyong pagbagsak para kanakawan. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat kalyo sa aking kamay na kinahiya mo, ay para sana sa ating kinabukasan. Ngunit ang pinili mo ay ang ganda na gawa sa kasinungalingan. Sofia, kunan mo ng malinaw na litrato ang lalaking iyon. Utos ko sa aking assistant sa mahinahong boses. Gusto kong malaman ang bawat dumi sa kanyang pagkatao. At ang bag na yon, siguraduhin mong may record tayo na si Bella ang kumuha ng perang pag-aari ng kumpanya. Opo, Ma'am Liza, sagot ni Sofia. Ang tunog ng kanyang mabilis na pagtipa sa tablet ay tila isang mabilis na tibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabi nating oras sa labanang ito. Bago ako umalis sa parking lot, muli kong tiningnan si Bella. Nakita ko ang kanyang mapanuring ngiti habang tinitingnan ang laman ng bag. Ang kanyang pulang labi ay tila sariwang dugo sa gitna ng gabi. Isang huwad na reyna na nakaupo sa isang tronong gawa sa buhangin. Bumalik ako sa loob ng ospital para tingnan si Angel. Habang papalapit ako sa kanyang kwarto, narinig ko ang isang tunog na nagpabago sa timpla ng aking mundo. Isang mahina, ngunit masayang tawa. Pinasilip ko ang pinto
At nakita ko si Angel na nakaupo sa kama. Nilalaro ang isang malaking teddy bear na bigay ni Papa. Ang kanyang mukha ay may kulay na muli at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Ang galit sa aking dibdib ay tila natunaw at napalitan ng isang mainit na daloy ng pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Hindi para sa pera, hindi para sa corona, kundi para sa tawang ito na ninakaw sa amin ng mahabang panahon. Hinaplos ko ang pinto ng kwarto. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang sumunod sa bawat guhit ng kahoy. Tila binabasbasan ang bawat sandali ng kapayapaan ng aking anak. Pag-uwi ko sa mansyon ng mga Vergara ng gabing iyon, sinalubong ako ni Sofia na may dalang isang lumang kahon. Ma'am, ito po ang mga gamit na nakuha namin mula sa bodega ng mga De La Vega nang bawiin natin ang titulo ng bahay. May mga lumang papeles po rito na mukhang itinatago ni Doña Aurora. Hinalungkat ko ang mga lumang papel. Amoy alikabok at amag ang mga ito. Tila mga kaluluwang matagal nang ibinaon sa limot. Ngunit sa ilalim ng isang tumpok ng mga resibo, may nalaglag na isang maliit at kupas na litrato. Nanginig ang aking mga kamay nang pulutin ko ito. Ang litrato ay kinuha marahil 30 taon na ang nakalilipas. Naroon si Papa, ang batang Don Vergara, na may seryosong mukha. At sa tabi niya, nakasuot ng isang simpleng bestida at may matamis na ngiti, ay ang isang babaeng hinding-hindi ko aakalain. Si Aurora, ang aking biyenan. Bakit sila magkasama? Bakit tila may lalim ang kanilang pagkakatitig sa isa't isa sa litratong ito? May isang sulat sa likod ng litrato na halos hindi na mabasa. Ang pangakong hindi matutupad, ang utang na hindi mababayaran. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Ang aking laban kay Renzo ay tila isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking kwento ng paghihiganti at pagkakasala na nagsimula pa bago ako isilang. Ma'am Liza? Tawag ni Sofia na nagpabalik sa akin sa katotohanan. Handa na po ang lahat para sa charity gala bukas ng gabi. Inimbitahan po ang lahat ng malalaking pangalan sa industriya, kabilang na si Renzo at ang kanyang ina. Ito na po ang pagkakataon ninyong ipakilala ang inyong sarili bilang tagapagmana ng Vergara Group sa harap ng lahat. Itinago ko ang litrato sa loob ng aking bulsa. Hinarap ko ang salamin at tiningnan ang aking refleksyon. Ang babaeng nasa loob ng salamin ay hindi na ang Liza na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang suot ko ay isang itim na gown na tila gawa sa gabi at bituin. At ang aking leeg ay pinalamutian ng mga diamanteng tila mga luha ng aking nakaraan na naging matitigas na bato. Bukas, Sofia, wika ko ng may determinasyon. Bukas, ipapakita ko sa kanila na ang basahang itinapon nila ay ang siyang babalot sa kanilang mga leeg hanggang sa sila ay mawalan ng hininga. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang mukha ni Papa at Aurora sa lumang litrato ay tila isang babala. Isang sikretong handa nang sumabog sa gitna ng marangyang pagdiriwang bukas. Masyadong marumi ang mga kamay mo para hawakan ang telang suot ko, Renzo. Huwag mong dungisan ang gabi ko ng iyong presensya. Ang aking boses ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng mainit na bulwagan ng Manila Grand Hotel. Nakatayo ako sa gitna ng malaking ballroom sa ilalim ng dambuhalang chandelier na naglalabas ng libu-libong kislap ng liwanag. Ang amoy ng mamahaling sampagita at jasmine ay bumabalot sa paligid, ngunit para sa akin, ang tanging amoy na nananaig ay ang amoy ng tagumpay, isang banyong amoy na kay layo sa malansang amoy ng basang ulan noong gabing itinapon ako sa lansangan. Ang suot kong itim na gown ay yumayakap sa aking katawan nang may paggalang. Ang bawat tahi nito ay gawa ng pinakamagaling na mananahi sa Paris. Ang kwintas na diamante sa aking leeg ay mabigat. Tila nagpapaalala sa akin ng bigat ng bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 10 taon.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat na ito ay hindi na pasakit, kundi isang korona ng aking muling pagkabuhay. Liza, ikaw ba talaga yan? Ang boses ni Renzo ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Tila nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Nakasuot siya ng isang mamahaling tuksido, ngunit sa aking mga mata, mukha siyang isang bata na nagsuot ng damit ng matanda. Pilit na nagpapanggap na kabilang sa mundong hindi naman para sa kanya. Sa tabi niya, si Bella ay nakatitig sa akin ng may halong inggit at takot. Ang kanyang pulang gown, na kanina ay tila napakagara, ay biglang nagmukhang mura at walang klaseng kumpara sa aura ng kapangyarihan na dala ko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Renzo, tila natatakot na baka sa isang iglap ay mawala ang lahat ng pinaghirapan niyang nakawin sa akin. Madam, hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang asawa mo. Muling wika ni Renzo. Ang kanyang boses ay naging paos at desperado. Akma niyang hahawakan ang aking braso, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang daliri, humarang na ang aking mga bodyguard. Ang bawat hakbang nila ay walang tunog, ngunit puno ng banta. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Asawa? Ang huling natatandaan ko, Renzo, ay ang isang lalaking itinulak ang kanyang asawa sa ulan habang ang kanilang anak ay naghihingalo. Ang lalaking yon ay pumatay na sa babaeng kilala mo. Ang kaharap mo ngayon ay ang COO ng Vergara Group, ang babaeng may hawak ng bawat kontrata at ari-arian na akala mo ay sayo. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila naging isang bigat na dumadagan sa balikat ni Renzo. Ang mga bulong-bulungan ng mga negosyante sa paligid ay tila mga bubuyog na sumusurot sa kanyang pandinig. Narinig ko ang mahihina nilang tawa at ang mga mapanuring tingin na dati ay sa akin ibinabato, ngunit ngayon ay nakaturo na sa kanya. Liza, huwag ka namang ganyan. Singit ni Bella. Ang kanyang boses ay pilit na ginagawang malambing ngunit puno ng lason. Nagkamali lang si Renzo. Alam mo namang mahal ka niya, hindi ba? Baka pwedeng pag-usapan natin ito ng maayos, lalo na ang tungkol sa aming kumpanya. Tumingin ako kay Bella ng diretso sa mga mata. Ang aking tingin ay tila isang talim na humihiwa sa kanyang maskara. Mahal? Bella, ang tanging mahal sa'yo ay ang mga alahas na suot mo, na alam nating pareho kung kaninong pera ang pambili. Huwag mo akong kausapin tungkol sa maayos na usapan. Ang tanging usapan na mayroon tayo ay ang tungkol sa utang ninyong dalawa sa pamilya ko. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok sa bulwagan si Doña Aurora. Nakasuot siya ng isang marangyang terno, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang mukha. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang biglang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang kanyang yabang na tila isang pader ay biglang gumuho nang makita niya ako sa tabi ni Don Vergara na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa aming kinaroroonan. Papa, bati ko ng may paggalang habang lumalapit si Don Vergara. Inalalayan niya ako, isang kilos na tila nagsasabing ako ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Liza, aking anak, wika ni Papa sa isang boses na umalingaw-ngaw sa buong silid. Handa na ba ang lahat para sa ating anunsyo? Lumingon si Papa kay Aurora. Ang kanyang tingin ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na pagkasuklam na may halong pait ng nakaraan. Nakita ko ang panginginig ng mga labi ni Aurora. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang dibdib, tila kinakapos siya ng hininga. Vergara? Hindi maaari, bulong ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila nakakita siya ng isang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa limot. Aurora. Ang boses ni Papa ay tila isang hatol ng langit. Akala mo ba ay makakalimutan ko ang ginawa mo sa pamilya ko? 30 taon na ang nakalilipas. Akala mo ba
ay hahayaan kong saktan ng anak mo, ang kaisa-isang anak ko, nang walang kabayaran? Ang bawat sentimong ibinigay ko sa inyo ay may kapalit. At ang kapalit na yon ay ang inyong ganap na pagkawasak. Sa isang iglap, tila nawalan ng lakas si Aurora. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumigay at bago pa man siya tumama sa sahig, nasambit niya ang isang pangalan na hindi ko inaasahan. Isang pangalang tila isang susi sa misteryong nakita ko sa lumang litrato. Ang tunog ng pagbagsak ni Aurora ay tila isang hudyat. Ang mga tao ay nagsimulang magkagulo. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumabalot sa eksena. Ngunit ako, nanatili akong nakatayo ng matuwid. Tiningnan ko si Renzo, na ngayon ay nakaluhod sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Huli na ang lahat para sa luha, Renzo. Bulong ko habang tinalikuran ko sila. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang kislap ng diamante sa aking leeg. Ngunit mas naramdaman ko ang kislap ng katotohanan sa aking puso. Ang aking paghihiganti ay nagsisimula palang magbunga. Ngunit bakit tila may isang mabigat na sikretong hindi pa nabubunyag? Bakit tila kilala ni Don Vergara ang lalaking kasama ni Bella sa parking lot kanina? Ang akala mo ba ay natatapos ang lahat sa isang gabi ng kislap at diamante, Renzo? Hindi mo pa nararanasan ang tunay na dilim hanggat hindi mo nakikitang naglalaho ang bawat pangarap na itinayo mo sa ibabaw ng aking mga luha. Ang aking boses ay tila isang bulong ng hangin sa loob ng tahimik na opisina ni Papa, ngunit sapat na iyon para magpatindig ng balahibo. Nakaupo ako sa isang malambot na upuang gawa sa mamahaling katad, habang sa aking harapan ay nakalatag ang balita sa mga pahayagan at social media. Ang mukha ni Renzo, na hiyang-hiya sa gitna ng gala, ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang kumpanya niyang R Solutions ay hindi lamang nawalan ng proyekto. Ngayon ay hinahabol na rin sila ng mga bangko dahil sa mga utang na hindi na mabayaran. Hinawakan ko ang aking tasa ng kape. Ang init nito ay tumatagos sa aking mga daliri. Isang pakiramdam na kay sarap sa gitna ng lamig ng aircon. Sa labas ng bintana, nakikita ko ang mga naglalakihang gusali ng Makati, ang mga ilaw na tila mga bituin na maari kong abutin sa isang kumpas lamang ng aking kamay. Ito ang langit na ipinagkait ko sa aking sarili sa loob ng 10 taon dahil sa pag-aakalang ang maliit na barong-barong ni Renzo ang aking mundo. Ma'am Liza, pumasok si Sofia nang walang ingay. Ang kanyang mukha ay seryoso. Naisagawa na po ang pagbawi sa titulo ng bahay sa Forbes Park. Kanina lamang ay dinala na roon ang mga sheriff para ilabas ang mga gamit nina Mr. De La Vega. Ayon sa ulat, nagmakaawa po si Renzo, ngunit wala siyang nagawa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ihanda ang sasakyan, Sofia. Gusto kong makita ang bawat hakbang ng kanilang pagbagsak. Gusto kong amuyin ang alikabok ng kanilang pagkagapi. Pagdating namin sa tapat ng marangyang bahay, ang bahay na binili ni Renzo, gamit ang pondo ng kumpanya na lihim kong pinunuan, ang bumungad sa akin ay ang kaguluhan. Ang mga mamahaling kasangkapan na ako mismo ang pumili. Ang mga sofa na pinag-isipan ko ang kulay para maging komportable si Renzo ay nakatambak na ngayon sa kalsada. Amoy usok ng tambutso at basang lupa ang paligid dahil tila nagbabadyang muli ang ulan. Naroon si Renzo. Magulo ang buhok at gusot ang kanyang mamahaling polo shirt. Nakatayo siya sa gitna ng mga kahon, tila isang batang nawawala. Sa tabi niya ay si Bella na ngayon ay nagsisigaw at nakikipag-away sa mga sheriff. Wala na ang kanyang poise. Wala na ang kanyang pagiging reyna. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Tila isang hayop na nasok sa kanto. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Akin ang bahay na ito. Sigaw ni Bella, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Bumaba ako sa sasakyan. Ang bawat hakbang ng aking suot, natakong sa semento,
ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa kanila. Huminto ang lahat. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong kalsada. "Prinsesa!" Bulong ni Renzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit alam kong huli na ang lahat. Lumapit siya sa akin, akmang luluhod, ngunit hinarangan siya ni Sofia. "Huwag kang lalapit, Mr. De La Vega," wika ni Sofia ng may awtoridad. Tinitigan ko ang bahay. Ang bawat bintana nito ay tila mga matang nakatingin sa akin, nagpapaalala ng mga gabing umiyak ako habang hinihintay ang pag-uwi ni Renzo mula sa kanyang mga pakikipagkita kay Bella. "Maganda ang bahay na ito, Renzo," wika ko sa isang boses na tila walang emosyon. Sayang lang, at ang mga taong tumira rito ay hindi marunong magpahalaga sa tunay na pundasyon nito, ang pundasyong gawa sa sakripisyo ko. "Liza, parang awa mo na. Nasaan ang puso mo? Saan kami titira? Ang nanay ko, may sakit siya." Pagmamakaawa ni Renzo. "Ang puso ko." Napatawa ako ng mahina, isang tawang tila kislap ng kidlat sa madilim na langit. "Ang puso ko ay iniwan ko sa kalsada noong gabing itinulak mo ako sa ulan, kasama ang anak mong naghihingalo. Doon mo hanapin ang puso ko, Renzo. Baka nabulok na yon, kasama ng mga pangako mong napako." Lumingon ako kay Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Ikaw, akala mo ba ay nanalo ka na? Isang malaking pagkakamali ang kinalaban mo ako." "Mali ka, Bella," sagot ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng aking sasakyan. "Ang pagkakamali mo ay inisip mong ang ginto ni Renzo ay sa kanya talaga. Hindi mo alam, ang bawat diamanteng suot mo ay may nakatagong utang na ikaw ang magbabayad ngayon." Habang paalis ang sasakyan, nakita ko sa side mirror ang hitsura ni Renzo. Nakaupo siya sa isang kahon, nakayuko, habang si Bella ay naglalakad palayo sa kanya. Bit-bit ang kanyang sariling mga bag. Doon ko napatunayan na ang pag-ibig na itinayo sa pera ay guguho rin sa sandaling mawala ang huling sentimo. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Bago kami tuluyang nakalayo, may nakita akong isang sobrang nalaglag mula sa mga gamit ni Doña Aurora. Pinahinto ko ang sasakyan at inutusan si Sofia na kunin ito. Nang buksan ko ang sobre sa loob ng kotse, tila huminto ang mundo ko. Laman nito ang isang medikal na ulat mula sa isang sikat na klinika. 10 taon na ang nakalilipas. Ang pangalang nakasulat ay Renzo De La Vega. Ang resulta? Permanent sterility. Nanginig ang aking mga kamay. Kung baog si Renzo, sino ang ama ng batang dinadala ni Bella? At sino ang ama ni Angel? Naramdaman ko ang isang matinding lamat sa aking alaala. Naalala ko ang isang gabi, 10 taon na ang nakalilipas. Ang gabing akala ko ay si Renzo, ang kasama ko sa gitna ng kadiliman ng aming kwarto, pagkatapos ng isang aksidente sa kalsada na nagdulot ng pagkawala ng aking malay. Ang amoy ng mamahaling pabango sa loob ng sasakyan ay tila naging amoy ng isang malaking kasinungalingan. Saan galing ang katotohanan ito? Bakit itinatago ito ni Aurora? Eksaktong sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa malayo, sa direksyon ng opisina ni Renzo. Ang usok na itim ay nagsimulang pumailan lang sa langit, tila isang dambuhalang anino na lalamon sa lahat ng natitirang ebidensya. "Ma'am Liza, ang opisina ni Mr. Renzo, nasusunog!" Sigaw ni Sofia. Hindi lang ari-arian ang nawawala. May gustong bumura sa lahat ng katotohanan. At sa gitna ng naglalagablab na apoy, nararamdaman ko ang paglapit ng isang kaaway na mas matindi pa sa asawang nagtaksil sa akin. "Baog ka, Renzo. 10 taon tayong naglokohan. Pero ang totoo, hinding-hindi ka magkakaroon ng sariling anak. Kaya sabihin mo sa akin, kanino ang dinadala ng babaeng iyan na ipinagpalit mo sa akin?" Ang aking boses ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa puting pasilyo ng ospital.
Amoy gamot, amoy alkohol, at amoy ng dahan-dahang pagkabulok ng bawat kasinungalingang itinayo nila. Nakatayo ako sa tapat ng kama ni Renzo. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang manipis na piraso ng papel. Ang katotohanang matagal na ibinao ni Doña Aurora sa limot. Si Renzo, na may benda sa ulo dahil sa natamong pinsala mula sa pagsabog sa kanyang opisina, ay tila isang lantang gulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila hindi maunawaan ang mga salitang lumalabas sa aking bibig. Sa kabilang dako, si Bella ay biglang napaatras. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang rebultong unti-unting nagkakalamutak sa harap ng katotohanan. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka, Liza. Gusto mo lang kaming sirain. Sigaw ni Bella. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Akma siyang lalapit sa akin, ngunit sapat na ang isang matalim na tingin ko para mapako siya sa kanyang kinatatayuan. Sira na kayo, Bella. Sira na kayo bago pa man ako pumasok sa kwartong ito. Wika ko ng may malamig na determinasyon. Inihagis ko ang medical report sa dibdib ni Renzo. Basahin mo, Renzo. Basahin mo ang ulat na itinatago ng nanay mo sa loob ng 10 taon. Ang resulta ng iyong pagkabaog ay permanente. Hinding-hindi ka makakabuo ng bata. Dahan-dahang kinuha ni Renzo ang papel. Ang tunog ng pagkaluskos nito sa kanyang nanginginig na mga daliri ay tila isang dambuhalang iingay sa gitna ng katahimikan. Nakita ko ang bawat galaw ng kanyang mga mata habang binabasa ang bawat linya. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Totoo ba ito? Bulong ni Renzo. Lumingon siya kay Doña Aurora na nakaupo sa isang silya sa sulok, nakatitig sa kawalan. Hindi sumagot si Aurora. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanyang paghinga na tila isang naghihingalong makina. Kaya pala gustong-gusto mong makuha si Angel mula sa akin. Patuloy ko. Ang aking boses ay puno ng pait. Dahil alam mong siya lang ang tanging pagkakataon mo na magkaroon ng pamilya. Pero alam mo rin ba ang totoo, Renzo? Si Angel, siya ay isang himala na hindi ko rin maipaliwanag hanggang sa gabing ito. Tiningnan ko si Bella na ngayon ay dahan-dahang gumagapang patungo sa pinto. Saan ka pupunta, Bella? Hindi mo ba ipapakilala kay Renzo si Lucas? Ang lalaking kasama mo sa parking lot? Ang tunay na ama ng batang dinadala mo? Huminto si Bella. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang kanyang magandang mukha ay napalitan ng isang ekspresyon ng matinding puot at kawalan ng pag-asa. Ano bang pakialam mo? Pera lang naman ang habol ko rito. Akala mo ba ay mamahalin ko ang isang lalaking walang kwentang gaya ni Renzo? Isang malaking tanga na naniwala sa bawat salita ko. Napatingin si Renzo kay Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi mapapantayan ng anumang pisikal na sugat. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat, ang paglalaho ng huling hibla ng kanyang pagkatao. Ang bawat pangarap na itinayo niya sa piling ni Bella ay tila mga abo na lamang sa hangin. Liza, patawad. Bulong ni Renzo, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Patawarin mo ako. Nagpakabulag ako. Itinapon ko ang diamante para sa isang pirasong bato. Huli na para sa patawad, Renzo. Wika ko habang dahan-dahang tumatalikod. Ang mga luha mo ay walang halaga sa bawat patak ng ulan na tiniis ko at ni Angel noong gabing itinapon mo kami. Ngayon, maranasan mo kung paano ang maging mag-isa. Walang kumpanya, walang bahay, walang pamilya, at walang bukas. Paglabas ko ng kwarto, naramdaman ko ang bigat ng aking bawat hakbang. Ang tagumpay ay tila isang malamig na tubig na bumabalot sa akin. Ngunit habang naglalakad ako sa pasilyo,
Nakita ko si Papa na naghihintay sa akin sa dulo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila may malaking pasanin na hindi niya masabi. Liza, kailangan nating mag-usap, wika ni Papa. Ang pagsabog sa opisina ni Renzo, hindi iyon aksidente. May nakuha ang aking mga tauhan na isang itim na bag sa loob ng nasunog na gusali. Isang bag na naglalaman ng mga papeles na mag-uugnay sa akin kay Aurora at sa tunay na pinagmulan ni Angel. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ano ang ibig ninyong sabihin, Papa? Ang gabing nagkaroon ka ng aksidente 10 taon na. Ang nakalilipas. Ang gabing akala mo ay si Renzo ang kasama mo. Hindi siya iyon, Liza. Si Renzo ay nasa isang business meeting sa ibang probinsya noon. Ang lalaking kasama mo, ang tunay na ama ni Angel, ay ang lalaking matagal ko nang pinaghahanap. Ang amoy ng ospital ay tila naging amoy ng isang malaking hukay na dahan-dahang bumubukas. Ang bawat katotohanang akala ko ay hawak ko na ay tila isang manipis na usok na dahan-dahang naglalaho. Sino ang lalaking iyon? At anong papel ang ginampanan ni Aurora sa gabing naging mitya ng aking 10 taong paghihirap? Hindi kailanman naging sapat ang pag-ibig para punan ang pagkukulang ng isang pusong puno ng kasakiman. Ngayon, malaya na ako sa iyong mga anino, Renzo. Ang bawat salitang binitawan ko ay tila mga talulot ng bulaklak na dahan-dahang nalalagas sa gitna ng isang tuyot na hardin. Nakatayo ako sa loob ng selda ng presinto. Hinihiwalay kami ng isang makapal na rehas na bakal. Amoy kalawang, amoy malamig na semento, at amoy ng pagsisisi ang paligid. Ang lalaking nasa harap ko ay hindi na ang mapagmataas na Renzo na nakilala ko. Ang kanyang suot na kulay kahel na damit ay tila isang malaking sampal sa kanyang dating marangyang pamumuhay. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang balat ay maputla, at ang bawat galaw niya ay puno ng panghihina. Ilang linggo na ang nakalilipas matapos ang pagsabog sa kanyang opisina. Natuklasan ng mga awtoridad na si Renzo mismo ang nag-utos na sunugin ang sarili niyang gusali para makuha ang pera mula sa insurance, ngunit hindi niya akalain na ang bawat ebidensya ng kanyang pandaraya ay naitala na ng aking mga tauhan bago pa man magsimula ang apoy. Ngayon, nahaharap siya sa patong-patong na kaso ng fraud, arson, at falsification of documents. Liza, kahit konting awa naman, bulong ni Renzo. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Huwag mo akong hayaang mabulok dito. Si Mama, wala na siyang matuluyan. Si Bella ninakawan niya ako at tumakas na kasama ni Lucas. Wala na akong kahit ano. Tinitigan ko siya ng mataman. Naalala ko ang gabi sa ulan. Naalala ko ang bawat sakripisyo ko na itinuring niyang basura. Ang bawat luhang ibinuhos ko ay tila mga sementong nagpatigas sa aking puso laban sa kanyang mga pagmamakaawa. Ang awa ay para sa mga taong marunong tumingin sa kanilang pagkakamali habang may oras pa, Renzo. Wika ko sa isang boses na kasing lamig ng sementong kinauupuan niya. Binigyan kita ng 10 taon ng aking buhay. Binigyan kita ng bawat sentimong pinaghirapan ko. Pero ang tanging ibinalik mo ay pagtataksil. Ang pagkakaulong mo ay hindi ko gawa. Ito ay bunga ng sarili mong mga kamay. Tumalikod ako ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng aking mga hakbang sa pasilyo ng presinto ay tila isang martsa ng kalayaan. Hindi ko na kailangang marinig ang kanyang mga hikbi. Ang bawat tunog ng pag-iyak niya ay tila isang malayong bulong na hindi na makakaabot sa aking pandinig. Mabilis akong nagtungo sa ospital kung saan isinasagawa ang huling operasyon ni Angel. Ang bawat sandali sa loob ng waiting room ay tila isang habambuhay. Amoy antiseptic at amoy ng kaba ang paligid. Nakaupo si Papa sa tabi ko. Mahigpit niyang hawak ang aking kamay. Wala kaming imik, ngunit ang bawat hininga namin ay puno ng panalangin. Ilang oras ang lumipas
Bago bumukas ang pinto ng operating room, lumabas ang doktor, tinatanggal ang kanyang maskara. Ang pawis sa kanyang noo ay kislap ng pag-asa. Tagumpay ang operasyon, Ma'am Liza. Wika niya ng may ngiti. Ligtas na ang anak ninyo. Ang kanyang puso ay malakas na at handa na para sa isang bagong simula. Naramdaman ko ang biglang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Napasandal ako sa balikat ni Papa. Ang aking mga hikbi ay tila isang pagpapakawala sa lahat ng bigat na dinala ko sa loob ng isang dekada. Pagkaraan ng ilang araw, dinala ko si Angel sa tabing dagat. Ang amoy ng maalat na hangin at ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang himig ng paghilom. Nakasuot si Angel ng isang puting bestida. Tumatakbo siya sa buhanginan ng may malakas na tawa. Isang tawang hinding-hindi ko na ipapanakaw sa kahit kanino. Kinuha ko ang aking wedding ring mula sa aking bulsa. Ang gintong ito ay simbolo ng aking pagkakagapos sa isang maling tao. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon. Nakita ko rito ang refleksyon ng aking mga nakaraang pagdurusa. Dahan-dahan kong inihagis ang singsing sa gitna ng malawak na dagat. Pinanood ko ang paglubog nito sa kailaliman ng asul na tubig hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Kasama ng singsing na yon, ibinaon ko na rin ang bawat pait, bawat galit at bawat alaala ni Renzo. Mama, tignan mo, ang ganda ng kabibe. Sigaw ni Angel habang tumatakbo palapit sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Amoy araw at amoy ng kawalang malay ang aking anak. Hinalikan ko ang kanyang noo. Nararamdaman ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang bagong puso sa aking dibdib. Oo, anak, napakaganda ng mundo. Bulong ko. Sa aking likuran, nakatayo si Sofia na may hawak na folder. Ma'am Liza, handa na po ang mga dokumento para sa pagbubukas ng ating foundation para sa mga inang biktima ng pang-aabuso. At ang inyong appointment bilang Global CEO ng Vergara Group ay kailangan na ring pirmahan. Ngumiti ako. Ang tagumpay ko ay hindi lamang dahil sa yaman ng aking pamilya, kundi dahil sa lakas na natagpuan ko sa gitna ng aking pagkawasak. Ang bawat kalyo sa aking kamay noon ay naging sandigan ko para hawakan ang aking hinaharap ngayon. Ganito na lang ba? Ang tanong na dati ay puno ng kawalan ng pag-asa ay napalitan na ng isang panibagong kahulugan. Ganito na lang ba kasaya ang maging malaya? Tumingala ako sa langit. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Nag-iiwan ng kulay kahel at lilang kislap sa kalawakan. Isang bagyo ang natapos at sa paghupa ng ulan, natagpuan ko ang aking sarili. Mas matatag, mas nagniningning, at higit sa lahat, buo muli. 3 taon na ang lumipas, ngunit tila kahapon lang nang huling marinig ko ang tunog ng ulan na humahampas sa aking katawan habang yakap ko ang aking anak sa gitna ng lansangan. Ngayon, ang tanging tunog na naririnig ko ay ang banayad na tugtog ng piano sa loob ng marangyang ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang amoy ng sariwang lilies at mamahaling pabango ang bumabalot sa paligid, malayo sa amoy ng usok at lansa na nakasanayan ko sa loob ng 10 taon. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa backstage. Isinuot ko ang aking kulay gintong gown na tila gawa sa sinag ng araw. Hinaplos ko ang aking mga kamay. Makinis na ang mga ito, malambot, at wala nang bakas ng mga sugat mula sa paglalaba at pagluluto para sa taong hindi naman ako pinahalagahan. Ngunit sa tuwing tinititigan ko ang aking mga palad, naaalala ko pa rin ang bawat kalyo. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil ang mga kalyong yon ang nagturo sa akin kung paano maging matatag. Sila ang aking mga huwad na pilat na naging tunay na sandata. Mama, ang ganda-ganda mo po. Isang boses ang pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Lumingon ako at nakita ko si Angel.
9 gulang na siya ngayon, masigla, malusog, at may mga matang nagniningning sa tuwa. Wala na ang kanyang hika, wala na ang kanyang panginginig sa lagnat. Nakasuot siya ng isang puting bestida na tila isang maliit na anghel na bumaba sa lupa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dinadama ang malakas at regular na tibok ng kanyang puso. Ang pusong muling nabuhay dahil sa pagmamahal at determinasyon. Salamat, anak. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo narito. Bulong ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Lumapit si Papa sa amin, nakasuot ng kanyang pinakamagandang toksido. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Wala na ang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Pinalitan na ito ng kapayapaan. Liza, oras na. Hinihintay ka na ng lahat. Habang naglalakad ako patungo sa entablado, ang masigabong palakpakan ng mga tao ay tila isang kumpirmasyon ng aking tagumpay. Tinanggap ko ang parangal bilang Woman of the Year, hindi lamang dahil sa mabilis na pag-angat ng Vergara Group sa buong mundo, kundi dahil sa aking foundation na tumutulong sa libu-libong kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng hustisya. Sa kalagitnaan ng aking pagsasalita, sumagi sa aking isipan ng balita tungkol sa mga taong nanakit sa akin. Si Renzo ay nasa loob pa rin ng kulungan, nagdurusa sa bawat segundong lumilipas habang iniisip ang lahat ng kanyang nawala. Si Doña Aurora naman ay nasa isang maliit na paupahan sa probinsya, nag-iisa at may sakit, umaasa sa tulong ng mga kapitbahay na dati ay minamaliit niya. At si Bella? Balita ko ay iniwan din siya ni Lucas matapos nitong makuha ang lahat ng perang ninakaw niya kay Renzo. Ngayon, nagtatrabaho siya sa isang maliit na club sa malalayong bayan. Pilit na ibinibenta ang kagandahang dati ay ipinagmamalaki niya. Ang kanilang kapalaran ay hindi ko ginawa. Iyon ang hampas ng langit, ang batas ng karma na hinding-hindi matatakasan ng sinumang may maitim na balakin. Hindi ko na kailangan pang magtanim ng galit dahil ang galit ay isang lason na ako rin ang papatayin. Pinili ko ang magpatawad sa aking sarili at magpatuloy sa buhay na puno ng liwanag. Ang bawat babae ay may itinatagong lakas na tila isang agila. Wika ko sa harap ng mikropono. Ang aking boses ay matatag at puno ng inspirasyon. Maari tayong maputulan ng pakpak, maari tayong mahulog sa pinakamalalim na bangin, ngunit sa oras na matutunan nating mahalin ang ating sarili, wala nang anumang bagyo ang makakapigil sa ating muling paglipad. Pagkatapos ng seremonya, lumabas ako sa balkonahe ng hotel. Tumingala ako sa madilim na langit na puno ng nagniningning na mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit may dalang haplos ng kapayapaan. Naalala ko ang gabing tinawag ko si Papa sa gitna ng ulan. Noong gabing iyon, akala ko ay katapusan na ng aking mundo. Ngunit iyon pala ang simula ng aking muling pagkabuhay. Ang aking tagumpay ay hindi na susukat sa dami ng diamante sa aking leeg o sa laki ng kumpanyang aking pinamumunuan. Ang tunay kong tagumpay ay ang makitang mahimbing na natutulog si Angel ng walang takot. At ang paggising ko tuwing umaga na, alam kong wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Ako si Liza Vergara, isang anak, isang ina, at isang babaeng natutong bumangon mula sa putik upang maging isang reyna. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang wagas na pag-ibig sa sarili at sa buhay na ipinaglaban ko. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa mga tao sa loob ng ballroom, ngumiti ako ng may katapatan at dahan-dahang isinara ang pinto ng aking nakaraan. Ang gabi ay tahimik, ang buwan ay maliwanag, at ang aking puso ay malaya na sa wakas.